Millennials represent sa darating na eleksyon. Tayong mga ipinanganak mula 1981 hanggang 1996 ang pinakamaraming botante batay sa datos ng COMELEC. At ayon sa isang eksperto, depende sa kinalakhang panahon ng mga botante kung paano sila bumoto. May report si Von Aquino. Sina Mona, Neil at Roscoe ay pinanganak sa iba't ibang henerasyon. Pero pagdating sa pagpili ng iboboto, hindi nagkakalayo ang kanilang tipo. Education, skill, and experience. Dapat yung plataforma de gobyerno niya ay malapit sa puso ko. Umay na ako doon sa mga kingmakers na nagpapasa o nagpupush ng sarili nilang kandidato. Meron ba silang nagawa? Effective ba sila kung dati man silang nakaupo? Pangalawa, integrity and reputation. Tumatakbo ba sila para lang linisin ang pangalan nila? I would want the candidate to have good core values. Kailangan responsible. Kailangan malakas yung konsensya niya. Sa datos na nakalap ng GMA Integrated News Research mula sa COMELEC, 68.4 milyon ang rehistradong botante para sa eleksyon 2025. Pinakamarami ang mga millennial na ipinanganak mula 1981 hanggang 1996. Sunod ang mga Gen Z o yung mga pinakabatang henerasyon ng mga botante na edad 18 hanggang 28. Ikatlo ang mga Gen X o yung mga ipinanganak mula 1965 hanggang 1980. Habang pinakakaunti ang mga mula sa baby boomers, silent at greatest generation. Ayon sa sociologist at political scientist na si Professor Louie Ignacio, bawat henerasyon may kanya-kanyang personalidad at ang kanilang pagboto nauhubog ng lipunan at panahon na kanilang kinalakihan. When we talk about Gen X, they grew up experiencing the latter part of the martial law. Much of their experience during the martial law has influenced their perception of the kind of politics, yung serbisyo na ibinibigay ng gobyerno noong mga panahon na yon ay nagagamit nila bilang batayan kung paano nila titignan yung klase ng gobyerno ngayon. For the millennials, these are the reform-oriented generation. Pag pumili sila ng kandidato, kino-consider nila what they know from history, from the past, what they have learned from proper schooling, and their experience as professionals. With the faster pace of life of the Gen Zs, mas preferred nila na mag-access ng information sa new media. Most of them acquire their information through the internet. Dahil mas exposed sila sa social media, mas exposed din sila sa risk of falling victims to fake news. Magkakaiba rin daw ang kanilang pagtingin sa mga issue at ang tingin nilang solusyon sa mga problema ng bansa. Yung iba't ibang generation may iba't ibang experience ng corruption, may iba't ibang experience ng leaders. Mahirap kumawala doon sa kinalakhan na yon at basta tanggapin ang bagong pagtingin sa lipunan. Top 3 concerns or problema ng bayan na tingin nyo pa ay dapat tutukan ng mga susunod na leader? Batas tungkol sa mga political dynasties, universal healthcare, inclusive education, Edukasyon at trabaho, agrikultura at pagkain or food security, health, Education system. Unemployment, transportation needs to be fixed as well. Dahil malaking porsyento ng mga botante ay mga kabataan o edad 18 to 30, malaki ang impluwensya sa magiging resulta ng eleksyon at sa magiging direksyon ng bansa. Kinakailangan malinaw para sa kanila yung kanilang criteria kung sino ang iboboto. Kailangan malinaw para sa kanila yung klase ng Pilipinas na gusto nilang datnan sa hinaharap. Ang hamon daw sa mga botante, ano man ang pinanggalingang henerasyon, himayin ang bawat kandidato at kanilang plataporma, pati ang responsibilidad ng mga hinahalal sa gobyerno. Ang eleksyon sa Pilipinas ay isa talagang popularity contest. There's lack of appreciation of the requirements and the demands of the job. Kung paanong lahat ng mabubuong batas, lahat ng paraan ng pag-i-implement ng batas ay nakasalalay sa kakayanan at hindi lang sa kasikatan. Von Aquino nagbabalita para sa GMA Integrated News.
Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.